How to start selling digital products. So first guys, dapat meron kang branding. Like ano yung font style, ano yung color brand na gagamitin mo. Kasi magagamit mo yan once magde-design ka sa yung website or sa yung funnels. Next is find your niche. Ang kailangan mong gawin is to inventory yourself. Kung ano yung skill set mo, saan ka magaling, ano yung passion mo, ano yung expertise mo, ano yung work experience mo. So, mostly, it revolves around yourself and around your personality. Hindi mo siya kailangan hanapin sa internet, sa Google, or sa ibang tao. Dahil ang niche mo ay makikita mo mismo sa sarili mo. Kailangan mong gawin ito bago ka magsimula. Kasi kung hindi mo ma-figure out kung ano yung niche mo, saan ka magfo-focus, ay syempre, mahirapan ka din in the long run. Mahirapan ka i-market yung products mo and mahirapan ka kung anong content yung gagawin mo. And also, mahirapan ka kung paano mo i-position yung sarili mo sa market. So, right now, you need to list down those things na minention ko kanina. Find your target market or your target audience. So, kailangan mo ito, guys, para malaman mo kung sino yung mga tao na pagbebentahan ng products mo. Sino yung mga tao na gusto mong tulungan. Kung ano yung mga struggles nila, ano yung problems nila, ano yung mga desires nila, ano yung dreams, ano yung ambitions, na saan ba sila na-stuck sa journey nila dun sa gusto nilang makamit. Kung alam mo yung problema, then you will know kung ano yung solution. Di ba? Parang lang sa nagpapakonsult sa doktor, paano mo silang bibigyan ng reseta kung hindi mo alam yung problema nila, kung ano yung masakit sa kanila, 'di ba? So ganun yung concept niya, guys. Based on my experience, yun po yung na-realize ko and na-discover ko. Your solution is your digital products. So dito sa digital products, ay pwede kang gumawa ng sarili mong products. Pwede ka ding bumili ng mga done for you products. As a beginner, I advise talaga na doon ka sa choice number 2, bibili agad ng done for you products. As long as that done for you products is meron siyang connect doon sa expertise mo, sa experience mo, sa passion mo. Para hindi ka mahirapan na ibenta ito doon sa target audience mo. So imagine this, nagbebenta ka ng done for you products on how to do email marketing. But at the end, is hindi mo ginagawa yung email marketing or wala ka talagang experience. So, paano mo siya ma-explain or paano mo matutulungan yung tao na binebentahan mo? In this career, as a digital product seller, hindi lang po tayo puro benta lang ng benta ng benta. Kailangan natin tulungan yung tao na pinagbebentahan natin. Kasi alam mo, marami akong na-receive ng mga DMs from people na nagsasabi sa akin na bumili sila ng digital products dito sa chuchu-chuchu na to. And then after that, wala na silang nakukuha na support. For you to stand out sa market, for you to build your trust, your brand, ay kailangan mo din magbigay ng support din sa mga customers mo. If meron ka ng experience, meron ka ng knowledge about dun sa gagawin mo na digital products, then you can create your own. Mas maganda pa din na dun ka sa point na create your own digital products. The fifth step is to choose a platform kung saan mo gustong i-host or i-upload yung products mo. So, you can choose between Etsy, Rocket.ph, or System.io. I personally recommend System.io. So, gagawa ka ng sales funnel kay System.io and then drive traffic to your sales page or to your landing page. But just in case na ayaw mo nang masyadong complicated, then you can start with Rocket.ph. The next step is to get traffic to your offer. So, dito napapasok yung content marketing, yung social media marketing. Gaya ng ginagawa ko ngayon, gumagawa ko ng mga tutorials, mga tips about digital products creation, my journey, and my story about being a digital product seller. So just in case naman na sobrang mahihain ka sa camera, hindi mo kayang gumawa ng mga ganitong video, then you can try and start with faceless digital marketing. If you have questions about this, so let me know in the comment section and I will get back to you.